Gusto niyo umuwi ng Pilipinas? Uwi kayo rito para magbakasyon. Pero maghanap buhay, gutom ang aabutin nyo. Hindi ngayon. Kung magsisimula pa lang kayo ng business, mag-execute pa lang kayo. Kasi walang pera ngayon lalo na sa Pilipinas. Walang market. Kaya kung magsisimula kayo ng any business, lusaw ang ipon nyo. Hindi ngayon. Kung OFW kayo ngayon, mga kasosyo, maging OFW pa rin kayo hanggang 2028. Wag muna kayong umuwi para mag-start ng business. Hindi ngayon ang time to start a business. Hindi ngayon. Kaya kung kaya nyo pa rin maging OFW hanggang 2028, pagtiisan nyo na muna. Ipagpasalamat nyo na lang ng 10 beses na may trabaho kayo ngayon. Di ba nasabi ko sa inyo, ang ekonomiya ay cycle yan. Cycle yan ng up and down. Down ang ekonomiya ngayon. At hindi pa tumaayos until 2028. Bakit? Basta. Hindi ngayon. Walang pera ang mga Pilipino ngayon. Kung itutuloy nyo pa rin dahil kahit sinabi kong hindi po, huwag kayong uuwi, congratulations. Takan sinabi ko, di ba, kayong mga OFW, huwag kayong magnegosyo sa Pilipinas. Diyan kayo magnegosyo kung nasang bansa kayo. Buksan nyo ang mga mata nyo, ibahin nyo ang dasal nyo. Manalangin kayo na makakita kayo ng opportunity na makapagnegosyo kung nasang bansa man kayo ngayon. At dalhin nyo dyan ang mga pamilya nyo kung gusto nyo silang makasama. At uuwi na lang kayo ng Pilipinas para magbakasyon. Pero ang negosyo nyo, kabuhayan nyo nasa ibang bansa. Yon ang pangarapin nyong setup. Kaya kayo nasa bansang yan kasi mayaman ang bansa na yan. Magnegosyo kayo dyan. At kaya ng mga Pilipino yon. Ang dami na nagpatunay ng mga Pilipinong kasosyo. Sila kasosyong Chef Ben, sila kasosyong Lauris, sila ang Ate Maylin ko, sila kasosyong Orly, kasosyong Boss Ace Miller. Sino pa? Sila kasosyong Chedi sa California. Si kasosyong Christian sa Texas at napakarami pa. Kaya ng Pilipino magnegosyo sa ibang bansa. Hindi nyo lang sinasama sa dasal nyo. Hintayin nyo sa 2028, hindi ngayon. Good evening po, Sir Arvin. From Cagayan de Oro City po ako. Ask po ako, Sir Arvin, if pwede na po bang i-advertise yung product na pastil na nasa jar kahit wala pang DTI? I mean, i-advertise ko po online dito lang sa amin local para makapaghanap po ng reseller. Okay lang po ba yon, Sir Arvin? Or saka na pag meron ng DTI. Thank you po. Okay lang yan, i-advertise mo na, i-post mo na, kahit adsan mo pa yan, okay lang yan. Kahit wala ka pang DTI. At I recommend, wag ka munang magpa-DTI. Scam yan. Pag nagpa-DTI ka, tapos na ang maliligayang araw mo. Kasi kailangan mo nang ituloy iparehistro sa munisipyo yan, ipatuloy iparehistro sa BIR, lagyan ng kung ano-anong kailangang rehistro kasi nagsimula ka na sa DTI. Kaya wag kayong mag-DTI kung hindi nyo pa na-test ang market. Kung hindi pa kayo sure na gusto nyo talaga yung business nyo na yan. Wag magpaparehistro. Wag kayong makinig sa sinasabi ni ChatGPT, ni Google, na step 1 magpa-register. Hindi pang Pilipinas yun. Dito sa Pilipinas, mas okay pag hindi ka nakarehistro. Pag nakarehistro ka dito, kahit wala kang kinita, putang ina, ubos ang pera mo. Peperahan ka ng peperahan ng gobyerno. Papalaki pa lang negosyo mo, patay ka na. So hanggat di pa kayo sure na kumikita kayo, huwag magpaparehistro. Ako pa lang ang nagsabi na matapang yan. Kasi hindi ko kayo papayuhan na mapapahama kayo. At sa mga nakapagparehistro na, nagpa-DTI na, ituloy nyo na yan. Dahil tumatakbo ang araw nyo, lumalaki ang penalty nyo. Akala nyo DTI, okay na kayo, mabait na kayo, di na kayo mapapahamak, simula na ng kalbaryo nyo. Nagpa-DTI kayo eh. Nakinig kayo sa mga nagpayo sa inyo na kailangan magparehistro kahit DTI lang daw. Kalokohan yun. Scam yun. Pag nagpa-DTI ka, tumatakbo na araw mo, kailangan marehistro mo na yan sa iba't ibang ahensya. Sa munisipyo, sa barangay, sa BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Dahil pag di mo rinehistro yan, lahat ng kinita mo ng ilang taon, ibabayad mo lang sa mga putang inang mga tao sa gobyerno na yan. So anong solusyon? Kung wala ka pa talagang pera, hindi ka pa kumikita, magnegosyo ka pero wag kang magpaparehistro. Pag sinita ka, kung sino nagsabi sa'yo, sabi mo ako. Sabi ni Kasosyo Arvin, wag daw ako magparehistro eh. Sabi mo ako. Ako nagsabi. Kung tatakot kayo, ako kamo nagsabi sa inyo. Basta kung hindi pa kayo desidido na magnegosyo ng bagay na yan, tinetesting nyo pa lang, hindi pa sure kung kikita talaga kayo, huwag magparehistro. Huwag kayong kabahan. Ako sisihin nyo, turo nyo ako kung bahala. Sabi ni Kasosyo MM Rockreo, naka-live po ba ito? Opo, live po tayo ngayon. Mga kasosyo, invite ko lang kayo sa mga ating mga aktibidades. Una, tuloy na tayo sa Vietnam, no? Sa September 10, pupunta tayo sa Vietnam. Sama kayo, message nyo lang po ako sa aking Facebook. Okay, papaiwan, magyayate tayo doon. Matutulog tayo sa yate, isang araw tayo doon. Mag-hotel, mag-aeroplano, mamamasyal sa Vietnam. At may i-discuss ako sa inyong
napakalupit na ikakaayos ng Pilipinas na pinagtatrabahuan ko. Hindi nyo yung nakikita online, pero i-discuss ko sa inyo yung pinagtatrabahuan ko na magugulat kayo na pwede pala yun. Ang lupit talaga. Basta, sa Vietnam ko i-discuss sa inyo yan. Sumunod, kung gusto nyo magkaroon ng personal branding business para makagalaw kayo ng gusto nyong galaw tulad ng ginagawa ko, wala na akong problema sa mga pinagagawa ko, sinosolusyonan ko na lang yung mga problema nakikita ko. Kung gusto nyo ng buhay na ganito, kailangan mapagana nyo ang inyong personal branding business. Sumali kayo dun sa aking bagong program na personal branding business. Tuturuan ko kayong magnegosyo ng personal branding, yung pangalan nyo mismo. Pero mahal yung bayad dun sobrang mahal, baka di nyo makayanan. Pero isang buong negosyo yung ituturo ko sa inyo. Pangalan nyo pa lang, presensya nyo pa lang, 6 digit na kada presensya nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng ganong negosyo, tulad ng meron ako, sali kayo dun sa personal branding business. Sumunod, kung may problema negosyo nyo, meron kayong problema sa systems, wala kayong sistema, sali kayo dun sa Urubia Business Systems. Kung wala kayong mga manager sa business nyo, sumali kayo, gagawin ko kayo ng manager. Pero mahal din yung program na yun Sobrang mahal, pero siguradong masosolve ang business systems nyo. Tapos magkakaroon pa kayo ng mga managers sa loob ng negosyo nyo. Magkakaroon na kayo ng maraming oras para gawin ang trip nyo sa buhay. Pag sumali kayo sa OBS, 3 hours na lang kayo mag-work sa negosyo nyo. Pero mahal to mga kasosyo. Pang serious na negosyante na to. Pang may negosyo na tong umaandar, pero wasak-wasak ang sistema. Sali kayo doon. Message nyo lamang din ako, OBS. Ayos? At kung may problema kayo sa tao nyo, dinemanda kayo, wala kayong kontratang maayos, wala kayong HR system, kumuha kayo nung HR as a service naming dinevelop para sa ating mga negosyante. Kung may tao kayong 10 pataas, pa-HR nyo na yan. Dahil pag kayo nadole, malaki rin gagastusin nyo doon. So ayusin natin yung mga kontrata, yung proseso nila, time in, time out, kung may system tayo, may website tayo para sa mga tao nyo, mga document for compliance sa government. Basta kung may problema kayo sa HR, wala kayong mahanap na HR na maayos, kunin nyo na lang ako, kami as a service. Monthly service yon, HR ang tatrabaho namin sa inyo. Message nyo lamang din po ako. Ayos, at syempre, huling mensahe ko, walang bibitaw sa pagnenegosyo sa may mga negosyo na. Sa mga wala, wag muna kayo magnegosyo. Hindi ngayon ang panahon magnegosyo. Magtrabaho lang kayo dyan. Tulong-tulong pa rin tayo. Magpalakasan tayo ng loob dahil pag tayong mga negosyante ang sumuko, wala nang ibang lalaban para sa ating lipunan. At yung mga gustong bumili ng sibuyas, bawang at gustong tumulong sa ating movement na nasa Caloocan at Mandaluyong na free delivery tuwing order kayo ng bawang sibuyas, please i-message nyo lamang din po ako. Mahal na mahal ko kayong lahat mga kasosyo, lalo na ang bansang Pilipinas na mahal na mahal ko rin talaga. Wala tayong ibang asahan pa. Magtulong-tulong na lang tayo. Tayong manalangin mga kasosyo. Let's pray together.